Hi guys! For today's videos, papakita ko sa inyo yung konti kung paano ang preparation ng Japanese para sa New Year or Nenmatsu or Nenshin. Ibig sabihin is yung year-end, year beginning, pagtapos ng ating mga busy days, busy years, stress, pero still looking forward pa rin tayo sa another new beginning. Ito naman yung tinatawag ng shime kazari. Ito ay nilalagay sa mga doors to ward off evil spirits and invite the new year. Ayan. Nilalagay yan sa mga pintuan, sa likod ng pintuan. Ayan. So, maraming iba't ibang klase. Karaniwan, itong maliit na to ay sa mga pintuan ng bahay, ganun. Tapos yung malalaki ay sa mga pintuan ng mga store o kaya yung mga business, mga company, ganun. Ito naman yung kadomatsu. Yung 3 bits of bamboo, ayan, yung kawayan na yan, and pine leaves. Ayan, ilalagay yan sa house or store or sa shop or sa entrance ng mall, pag malalaki katulad yan. Yan naman ay, ang ano naman, symbolize naman yan ay to invite the gods of harvest. Ayun. Ito naman yung sinasabing kagami mochi, yung magkapatong na dalawang rice cakes tapos may tangerine on top. Dinidisplay ito sa loob ng bahay. Ito naman invokes the gods to protect the house from burning in the coming year. Ayan ang symbol niyan. Ito naman ay mga design sa gustong ilagay sa ikebana mo o kaya sa osechi o kaya sa yung nilalagay sa door na shimikazari. Ito yung ayan naman yung ikebana, ayan, yung flower arrangement ng Japanese pag New Year. Ayan naman yan. Ayan naman nag-symbolize ng happiness, joyfulness. Ayan, inilalagay sa bahay. Kung gusto mo naman na malaki para sa company, ayan, sa mall o sa store. Ito naman ay yung mga lagayan ng osechi, ayan. Yung osechi may iba't ibang ibig sabihin ang inilalagay dyan. Katulad na lang ng shrimp na for long life, sweet chestnut for wealth, ganyan, at marami pang iba. So, nasa sayo na yan kung anong gusto mong klase ng lagayan mo ng osechi. Ayan, nilalagay yan sa bagong taon. Yan, tapos pagpasok ng bagong taon, yun, kung yan ang gusto mong breakfast mo. Ayan, lahat yan, mga yan, na nakikita nyo dyan. Bawat isang nakalagay dyan ay mayroong ibig sabihin. So, marami pa yan. Marami pang ibig sabihin yan. Bawat isa niyan meron. So, nasa sayo na yan kung anong gusto mong ilagay dun sa isechi mo para yun ang lunch mo or breakfast mo or dinner mo kung ano man ang gusto mo. Ayan. So sa supermarket, makakakita ka rin dyan ng soba. Maraming soba. Kasi bago dumating ang bagong taon or bago mag December 31, 12 o'clock in the morning, kailangan makakain ka ng sinasabi nilang toshikoshi soba. Ayan. So, ito yung nabili kong Osho Gatsukazari New Year's decoration. Ito naman yung para sa umise. Ayan ang nabili ko. Ilalagay ko yan sa may pintuan. Tapos, ito yung ikebana for joyful and happiness. Joyfulness and happiness. Ayun. Tapos, maliit lang yung binili kong kagami mochi. Ayan, para dito sa bahay. Tapos ito naman din yung para sa genkan o sa pintuan ko ilalagay. Tapos ito rin ilalagay ko to sa umise. So yan ang nabili ko at yan ang i-decorate o ang sinasabi nila Oshogatsu Kazari. New Year's decoration ko sa bahay at dito sa umise. Pero dyan kasi sa Pilipinas at nakalakihan ko rin na magkaroon ng fruit sa ibabaw ng lamesa. So pumunta pa rin ako ng supermarket para bumili tayo ng 13 kinds of fruits. Yan, 13 kinds of fruits na ilalagay natin sa ibabaw ng ating lamesa. Ayan. So, bumili na rin ako niyan. Pati bumili din ako ng instant soba. Kasi baka mamaya hindi tayo pagluto ni Darling. Just in case, meron tayong kakaining toshikoshi soba. Ayan. So, ayan yung aking ikebana. Ang aking kagami mochi. Tapos, ang 13 kinds of fruits ko na nakalagay sa ating lamesa. Simple lang. Yan lang nakayanan ni Ate JS na paghahanda
pagpasok na itong New Year. Ayan. Tapos, syempre, meron din tayong dapat bago pasok ang bagong taon ay makakain tayo ng toshikoshi soba. Ayan! Ang toshikoshi soba noodle, symbol for long life. Pero ang topping niyan ay may depende sa region dito sa Japan. Pero karaniwan dito sa Tokyo, ang shrimp, ayan, ang karaniwang topping. Kasi ang shrimp din, yung carved back ng shrimp ay nagsisimbolize din ng for long life. Ayun, yun ang kanilang sinasabi. At bukod sa ang soba ay nag-symbolize ng long life, ang sabi nila ay isa rin tong symbolize ng letting it go. Ayun. Kasi soba, slip it down to your throat and forget about it. In other words, let everything you've been through this year go and move on. Ayun. So move on na tayo mga kumare. So may ganun. May ganun. So guys, ito yung aking simpleng Japanese New Year preparation. Ayan. Thank you guys for watching. Have a 365 new days, 365 new chances. Love, love!